Isang matinis na sigaw ang bumulabog sa unang gabi ni Paloma sa mansyon. Isang sigaw na hindi niya alam kung galing ba sa sakit, takot o parehong-pareho. Kasunod nito ang malakas na kalabog, parang may nabasag sa sahig sa ikalawang palapag. Napahinto siya sa gitna ng hallway, tangan pa ang basang mop, habang ang dibdib niya ay kumakabog ng hindi normal. Diyos ko, may nangyayari sa taas. Mahinang bulong niya, ramdam ang biglang lamig sa batok. Pero ang tunay na dahilan kung bakit nanginig ang tuhod niya ay ang alaala. Ilang taon na ang nakalipas, may batang umiiyak sa inuupahan nilang barong-barong. Wala siyang nagawa noon. Ngayong gabi, hindi siya papayag maulit iyon. Huminga siya ng malalim, iniwan ng mop, at nagsimulang umakyat sa hagdan. Ang bawat yapak niya ay parang lumulubog sa kaba. Tahimik ang buong mansyon, pero ang katahimikan nito ay parang nagtatago ng kung anong madilim. Sa dulo ng mahabang pasilyo, may pintong bahagyang nakabukas. Doon nanggagaling ang mahihinang hikbi. Ma'am Veronica, tawag niya, halos pabulong. Walang sumagot. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa maliit na siwang nakita niya ang isang babaeng nakaayos ng perpekto, si Veronica. Nakatalikod, hawak-hawak ang braso ng isang batang babae at hinahalog ng madiin. Tumigil ka! Singhal ni Veronica. Galit na galit. Wala kang kwenta. Lagi mo akong pinapahiya. Nanigas si Paloma. Ang batang babae, na siguro'y si Camila, nakaluhod sa sahig, umiiyak ng walang tunog, parang natuto ng lunukin ang sariling sigaw. May pulang marka sa pisngi nito at ang maliit na kamay ay nakadikit sa carpet. Pilit kumakapit. Nalusaw ang lakas ni Paloma pero mas mabilis ang paghila ng konsensya. Hindi niya naalalang kumilos, parang may nagtulak sa kanya. Bahagyang tumunog ang pinto nang madikit niya ito. Nagulat si Veronica. Saglit lang, isang iglap na silayan ni Paloma ang totoong mukha nito. Malamig, mapanganib, at walang bahid ng pag-aalaga. Pero mabilis itong napalitan ng ngiting pilit. "Oh, Paloma," sabi ni Veronica. Kita ang pagsisikap maging sweet. Nagwawala lang si Camila. Alam mo naman, special ang kondisyon niya. Tumingin si Camila kay Paloma. Sa likod ng luha, may pakiusap, may takot, at may pag-asang hindi nito masabi. "Ma'am, nasasaktan po siya." Mahina ngunit nanginginig na sabi ni Paloma. Unti-unting sumikip ang ngiti ni Veronica. Bumigay ang maskara. Pero wala ni isang segundo itong nagpatalo. "Siyempre, bibitawan ko." Malamig na sagot, sabay tulak palayo kay Camila. Lumapit si Veronica kay Paloma. Bahagyang nakayuko, parang pabulong na ahas. "Kung may marinig ka man o makita, iyon ay problema naming pamilya. Hindi mo trabaho ang makialam. Naiintindihan mo?" Nanlamig ang buong katawan ni Paloma. Gusto niyang sumagot ng diretso pero ang lumabas lang ay, "Opo, ma'am." "Good." Isinara ni Veronica ang pinto at ang tunog ng lock ay parang pako sa dibdib ni Paloma. Bumaba siya sa kusina na nanginginig. Hindi niya alam kung dahil sa takot o dahil sa galit na pilit niyang nilulunok. Sa sulok, nakatingin ang matandang katiwala, ngunit mabilis ding umiwas para bang bawal silang magtagpo ng tingin. "Kuya, narinig niyo po ba?" Mahina niyang tanong. Parang sinisigawan ni Ma'am si Camila. Umiling lang ito. "Dito," bulong ng matanda. Ang katahimikan, proteksyon, parang may bumagsak sa loob ng dibdib ni Paloma. Ganito rin noon, walang pumagitna, walang kumampi. At ngayon, muli na naman ba siyang magiging saksi na walang ginagawa? Pagbalik sa maliit niyang kwarto, hindi siya makatulog. Umaalingaw-ngaw sa isip niya ang mukha ni Camila. Takot na takot, pero pilit tumatapang. "Hindi na ako magiging duwag," bulong niya sa dilim. "Hindi na." Biglang may marahang yabag sa hallway. Dahan-dahang huminto yon sa mismong harap ng pintuan niya. Tumigil ang hininga ni Paloma. Isang mahinang,
Halos hindi marinig na bulong ang sumingit sa pagitan ng pintuan at sahig. Huwag kang magsalita. Napakabagal ng sumunod na mga salita. Mapapahamak ka. Tahimik ang buong kwarto, pero hindi yun ang klase ng katahimikan na nakakakalma. Ito ang katahimikan na may kasamang bigat, yung parang may nakadagan sa dibdib ni Camila habang nakaupo siya sa gilid ng kama. Yakap ang maliit na unan na malambot na noong dati, pero ngayon ay basa sa paulit-ulit niyang pagpunas ng luha. Mabigat ang ulo niya, mainit ang mga mata, at may kirot sa balikat kung saan kanina lang ay mahigpit siyang hinawakan ni Veronica. Camila, behave! Paulit-ulit na sabi ng boses ni Veronica sa loob ng isip niya. Kahit wala na si Veronica sa kwarto, parang naroon pa rin ang anino nito. Sanay siya sa sakit, sanay siya sa sigaw. Pero ngayong gabi, may kakaibang nangyari. May ibang tao na nakakita. Si Paloma. Hindi alam ni Camila kung anong tawag sa naramdaman niya nang makita ang babaeng iyon. Hindi iyon takot. Hindi rin hiya. Parang may liwanag na mabilis na kumurap sa loob ng dibdib niya. May isang taong lumapit. May isang taong kumontra kay Veronica kahit sandali lang. At iyon ang hindi pa nangyari noon. Napatingin siya sa pinto. Nakalak pa rin. Parang selda. Parang bawal siyang lumapit kahit isang hakbang. Hinaplos niya ang maliit na laruang kahoy na nakatago sa ilalim ng unan. Ito ang huling bagay na naiwan ng mama niya. Hindi niya maalala ang mukha ng mama, pero naaalala niya ang boses. Malambot, mabagal, hindi nagsisigaw. Camila, mahal kita. Tatlong salitang yon, paulit-ulit sa isip niya. Parang awit na lumulubog sa dilim. Pero mula noong dumating si Veronica, wala nang kumakanta. Lumabas si Camila sa kama at lumapit sa mesa kung saan nakakalat ang mga crayons niya. Kinagat niya ang labi habang dahan-dahan niyang dinukot ang isang kulay pula. Iyon ang kulay na madalas lumalabas tuwing nalulungkot siya o natatakot. Sa papel, nagsimula siyang gumuhit. Isang babae. Mataas, payat, mahaba ang buhok, malaki ang bibig, nakabuka, parang sumisigaw. Ganyan lagi ang unang guhit niya. Pero ngayon, sa tabi ng nakakatakot na figura, gumuhit siya ng isa pang babae. Mas maliit, nakayuko ng kaunti, pero ang mga mata ay may bilog na parang ilaw. Si Paloma. Hindi niya alam ang pangalan, pero alam niyang ganoon ang itsura. Huwag kang magsalita. Mapapahamak ka. Narinig niyang bulong kanina. Inilapit niya ang tainga sa pinto ngayon. Nakayuko. Humihinga ng mabagal. Tahimik na naman. Wala na ang yabag. Wala na ang boses. Pero may kilabot na naiwan. Parang malamig na hangin na hindi basta umalis. Naglakad siya pabalik sa kama at sumiksik sa ilalim ng kumot. Gusto niyang umiyak ng malakas. Pero alam niyang bawal. Kapag umiiyak siya, sinasabihan siyang makulit, defiant, at problema. Kaya natutunan niyang tumahimik, tumawa ng walang tunog, at umiyak ng hindi umiiyak. Ilang minuto pa ang lumipas bago bumukas ang pinto ng bahagya. Napabalikwas si Camila, mabilis na pinunasan ang muka at umupo ng tuwid, gaya ng itinuro sa kanya. Dapat lagi siyang handa. Kunwari, maayos. Pumasok si Veronica. Camila! Bulong nito. Ang ngiti ay manipis at pekeng-peke. Good girl ka naman, di ba? Tahimik lang. Huwag mong bibigyan ng problema si Daddy bukas. Umiling si Camila. Hindi niya alam kung dahil ba sa takot o dahil gusto niyang tumutol, pero hindi lumabas ang boses niya. Lumapit si Veronica at kinuha ang crayons. Bakit ka na namang nagdrawing ng ganito? Tanong nito. Tinitingnan ng figurang may malaking bibig. Hindi sumagot si Camila. Pinalo niya ng marahan ang dibdib niya. Tanda na, ayaw ko o tama na. Pero iba ang basa ni Veronica. Laging mali ang basa nito. Hindi ka talaga marunong magpaliwanag. Sabay yuko para alisin ang papel.
Hindi ito maganda. Nakakahiya ka. Sumikip ang lalamunan ni Camila. Gusto niyang bawiin ang papel. Gusto niyang sabihin, "Wag mo." Pero walang lumabas. Nang lumabas na si Veronica, saka lamang umagos muli ang luha. Tumingin siya sa sahig, sa lintik na espasyo kung saan dapat naroon ang guhit niya. Pakiramdam niya tinanggalan siya ng isang bagay na siyang tanging paraan para magsalita. Umupo siya sa gitna ng kama, binunot ang isang maliit na papel sa ilalim ng kutsyon, isa pang drawing na hindi nakita ni Veronica. Sa drawing na yon, may 3 tao na magkahawak kamay, isang lalaki na matangkad, isang babaeng may maamong mukha, at isang batang babae. Tumingala siya sa kisame, tumahimik, at sa loob ng dibdib niya may maliit na bulong. Sana, makita ulit ako ni Paloma. Sa unang pagkakataon, hindi yon bulong ng takot, kundi bulong ng pag-asa. Pagod ang buong katawan ni Alejandro habang naglalakad papasok sa mansyon matapos ang halos 1 linggong biyahe sa Cebu. Sanay siya sa ingay ng boardroom, sa sigawan ng mga investor, at sa bilis ng mga desisyong kailangan niyang gawin. Pero hindi siya sanay sa katahimikang sumalubong sa kanya ngayon. Isang katahimikang malamig, parang may tinatakpan. Welcome home, sir? Pati ng matatandang staff, pero may kakaiba sa mga tingin nila. Para bang may gustong sabihin, pero hindi nila kayang bigkasin. Si Camila? Tanong niya agad, sabay alis ng coat. Nasa kwarto? Opo, sir. Kasama po ni ma'am. Sagot ng housekeeper, iwas ang tingin. Tumango si Alejandro at paakyat na sana nang biglang lumabas si Veronica mula sa hallway. Nakaayos pa rin at parang hindi napapagod kahit kailan. Love, sabi nito. Halik sa pisngi niya. Maayos naman lahat dito. Medyo nagkaroon lang ng konting episode si Camila kanina. Pero manageable naman. May kurot sa dibdib ni Alejandro. Paulit-ulit na linyang pareho. Episode. Tantrum. Hindi sumusunod. Pwede ko ba siyang makita? Tanong din niya. Of course, sagot ni Veronica. Pero may isang iglap ng pag-aalinlangan sa mata nito bago siya tumalikod. Nang makarating sila sa kwarto ni Camila, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Naroon ang anak niya, nakaupo sa sahig, yakap ang tuhod, parang natutulog ng nakaupo. Pero ang bagay na unang tumama sa isip niya ay ang mga mata ng bata. Namumugto, parang kagagaling lang sa tahimik na pag-iyak. Anak, mahinang tawag niya. Dahan-dahang tumingin si Camila, parang natatakot pang gumalaw. Parang hindi sigurado kung dapat ba siyang ngumiti o matakot. Umakyat ang tingin ni Alejandro sa braso ng anak. May pulang marka na hindi niya nakita dati. Anong nang, ayan na naman tayo. Biglang singit ni Veronica. Tawa ng pilit. Nagpumiglas kasi siya kanina habang pinapainom ko ng gamot. Ayaw uminom. Kaya ayan, tumama sa lamesa. Napatingin si Alejandro sa table. Malinis, walang kahit anong palatandaan ng pagkadulas o pagkakatama. Masyadong malinis, masyadong perpekto. Pero tumango na lang siya. Camila, gusto mo bang lumapit kay Daddy? Unti-unting tumayo si Camila, pero halatang nanginginig. Nang makalapit, pinisil nito ang laylayan ng pantalon niya. Isang maliit na tulong, isang tahimik na pakiusap, may kung anong sumiklab sa puso ni Alejandro. Parang gustong magtanong ang buong isip niya, pero iba ang lumabas sa bibig. Ano ang ginawa mo today, anak? Tahimik si Camila, hindi dahil hindi kaya, kundi dahil parang ayaw magsalita sa harap ni Veronica. Napansin ito ni Alejandro at napansin din niya ang isang bagay, ang amoy ng gamot sa hininga ng bata. Mas malakas kaysa dati. Hindi ba medyo matapang ang gamot ngayon? Tanong niya kay Veronica. Naku love, sabi ng doktor kailangan dagdagan ng dose. Mabilis na sagot nito. Para mas calm siya, para hindi mag-worsen. Tumango si Alejandro pero may kumikiskis na duda sa loob niya. Kausap ko ba ang doktor?
Love, bagong reseta ito. Ako na ang bahala diyan. Hindi siya sumagot, pero hindi rin natapos ang pagdududa sa mata niya. Hinawakan niya ang balikat ni Camila. Gusto mo bang bumaba at kumain kasama si Daddy? Pagkasabi niya noon, sa unang pagkakataon ngayong araw, bahagyang lumiwanag ang mata ng bata. Tumango ito, mabilis pa sa inaasahan niya. Pero bago pa sila makalakad palabas ng kwarto, nagsalita si Veronica. Siguro dapat magpahinga muna si Camila. Pagod siya. Saka nagka-incident kanina. Hindi magandang bumaba siya ng hindi stable. Napatingin siya sa asawa at sa loob ng 1 segundo, may nakita siyang tumagos sa maskara nito. Hindi pagod. Hindi concern. Parang takot. Takot na lumapit si Camila sa kanya. Veronica, malamig niyang sabi, ako ang magdedesisyon kung pagod ang anak ko. Napalunok si Veronica, pero ngumiti. Siyempre, habang naglalakad sila pababa, nakadikit ang maliit na kamay ni Camila sa kamay ni Alejandro. Ramdam niya ang panginginig nito. At doon, sa gitna ng grand staircase ng mansyon, may dumapo sa isip niya, isang espasyong hindi niya matanggal. Ano ang nangyayari dito kapag wala ako? Pagdating nila sa dining room, tumayo si Paloma sa tabi ng mesa, hawak ang isang tray. May bakas pa ng kaba sa mukha nito, pero nang makita niya si Camila, may maliit. Halos hindi halatang nangiti na lumitaw. At parang kidlat, may nangyari. Lumapit si Camila ng bahagya kay Paloma. Hindi yakap, hindi hawak, pero sapat para makita ni Alejandro ang hindi niya inaasahan. Tiwala. Yung klasing tiwala na hindi nabubuo sa isang araw. Gusto mo ba si? Tanong ni Alejandro. Hindi na kailangan tapusin. Tumango si Camila ng mabilis. At doon, may unang crack na nabuo sa dati solidong paniniwala ni Alejandro tungkol sa asawa niya. Hindi niya alam kung bakit, pero biglang tumama sa isip niya, bakit kay Paloma siya komportable? Pero kay Veronica, nanginginig siya? At mas mahalagang tanong, bakit ngayon ko lang ito nakita? Hindi pa man sumisikat ng tuluyan ng araw, gising na si Paloma. Maaga niyang sinimulan ang pag-aayos sa kusina. Pero ang totoo, hindi iyon dahil sa trabaho. Hindi siya makatulog buong gabi. Bumabalik-balik sa isip niya ang mga mata ni Camila, yung unti-unting pagngiti ng bata kagabi habang kasama si Alejandro. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niyang may liwanag sa mata ng bata. At iyon din ang rason kung bakit mas lalo siyang kinakabahan. Habang hinihiwa niya ang prutas, napalingon siya nang makarinig ng mahina ngunit malinaw na yabag. Nang lumingon siya, si Camila iyon, nakasilip sa pinto ng kusina. Niyuyuko ang ulo pero nananatili sa lugar. Camila? Usal ni Paloma, maingat. Gusto mo ng juice? Hindi kumibo ang bata, pero lumapit ng dahan-dahan. Parang pusang inaamoy ang panganib bago lumapit sa kamay. Naupo si Camila sa maliit na upuan na palaging walang gumagamit. Malapit sa counter, nakadikit pa rin ang daliri sa laylayan ng pajama niya. Gusto mo bang maglaro mamaya? Tanong ni Paloma. Pinapanood ang mga mata ng bata. Maliit na tango ang sinagot ni Camila. At doon, halos hindi mapigilan ni Paloma ang nangiti. Isang maliit na tagumpay, isang hakbang palabas ng dilim na kinabubuhayan ng bata. Pero bago pa siya makapagsalita muli, biglang bumukas ang pinto ng kusina. Si Veronica. Nakasuot pa ito ng silk robe pero halatang gising na matagal na. At mas halatang hindi natuwa sa eksenang nakita. Ang anak na hindi dapat makihalubilo. Nakaupo sa kusina at nakangiti pa. Anong ginagawa ng bata rito? Malamig na tanong ni Veronica. Napahinto si Camila. Parang biglang nawala ang init sa buong katawan ng bata. Napalitan ng lamig na parang hawak ni Veronica mismo. Dahan-dahang tumayo si Camila at para bang automatikong lumapit sa inainahan, gamit ang parehong kilos na parang sanay sa parusang hindi dapat makita. Ma'am, malumanay na sabi ni Paloma.
Maaga lang pong bumaba si Camila. Nag-aalmusal lang po sana. Pero pinutol siya ni Veronica. Hindi sa salita, kundi sa tingin. Yung tinging nagsasabing, tumahimik ka bago ka mawala rito. Alejandro wants breakfast upstairs, sabi nito, saka hinawakan ng braso ni Camila. And you? Sumunod ka, anya kay Paloma. May gusto akong pag-usapan. Sumunod si Paloma, ramdam ang panginginig sa mga daliri. Dinala niya ang tray ng pagkain sa kwarto ng mag-asawa at kahit anong gawin niyang iwas tingin, ramdam niya ang titig ni Veronica sa batok niya. Pagdating nila sa kwarto, kinandado ni Veronica ang pinto bago magsalita. Paloma, panimula nito, nakasandal sa dresser. I know you mean well, pero may mga bagay na hindi mo naiintindihan. Tahimik lang si Paloma. Hindi normal si Camila, patuloy ni Veronica. At kung hayaan natin siyang makihalubilo ng basta-basta, delikado. Hindi niya kaya. Ang hirap kontrolin. Alam ni Paloma ang ibig niyang sabihin. Kontrolin kung paano? Sa pamamagitan ng sigawan? Sa pamamagitan ng gamot? Ma'am, lakas loob niyang sagot. May kaya po si Camila. Nakita ko po kahapon. Marunong po siyang magbasa ng mga letra. Marunong siyang magbilang. Nabura ang nangiti ni Veronica. Paloma, don't make up stories. Hindi ko po imbento. Matapang niyang tugon. Kahit nanginginig ang tuhod. Kung bibigyan lang po siya ng tamang isang bagsak ng palad sa mesa ang pumigil sa kanya. Hindi ikaw ang magtuturo sa akin tungkol sa anak ko. Matalim na sabi ni Veronica. At lalong hindi ikaw ang magdedesisyon kung anong kondisyon niya. Tahimik si Paloma, pero hindi nagbago ang paningin niya. Hindi siya umurong. Ma'am, hindi ko po kayang baliwalain ang nakita ko. Mahinahong sagot niya. Nagtagpo ang mga mata nila, ang sa isang babae na lumalaban at ang sa isang babaeng sanay manalo. Matarik ang paghinga ni Veronica nang maramdaman niyang hindi natitinag si Paloma. At doon, nagbago ang ekspresyon nito. Mula sa galit na tahasan, naging isang ngiti, manipis, mapanganib. Paloma, sambit nito. Umaasa ako sa loyalty mo. May diin. Parang banta. Parang tali na unti-unting hinihigpitan. Pero bago pa siya makasagot, may kumatok. Love? Boses ni Alejandro mula sa labas. Is Camila inside? Hinahanap ko siya. Napalunok si Veronica. Napatingin kay Paloma at isang sulyap lang ay malinaw. Simula ngayon, hindi na siya basta helper, banta na siya. Tahimik ang buong hallway, pero sa loob ni Veronica, parang may umaatungal na bagyo. Hindi siya mapakali habang naglalakad pabalik sa kwarto. Ang takong ng kanyang tsinelas, malakas ang tunog sa sahig, paalala ng galit na kanina pa, nanggagalit sa dibdib niya. Si Paloma. Isang bagong helper, isang walang alam, at ngayong umaga, nagawa nitong suwayin ang utos niya. Sa harapan ni Camila, humihigpit ang panga ni Veronica habang binubuksan niya ang pinto ng study room. Pagpasok niya, mabilis niyang isinara ang pinto at umupo sa harap ng malaking salamin, tinitingnan ang sarili. Hindi halata ang galit sa mukha niya. Ganito siya sanay. Humahawak sa emosyon. Tinatago ang totoong anyo. Pamana iyon ng nanay niyang dating beauty queen na laging sinasabi, ang mundo ay para sa babaeng marunong ngumiti kahit nagdurugo. Pinunasan niya ang pisngi, inayos ang buhok at pinilit ngumiti. Pero nang maalala niya ang eksenang nakita kanina, si Camila, nakangiti kay Paloma, may apoy na biglang sumiklab sa loob niya. Hindi dahil naiinggit siya sa bata. Hindi rin dahil hindi niya kayang magmahal, kundi dahil ilang taon niyang pinaghirapan ang imahe na siya lang ang kailangan ni Alejandro. Siya ang perpektong asawa. Siya ang haligi ng mansyon. Siya ang may hawak ng kontrol. At walang ibang babaeng maaaring pumasok at guluhin iyon. Naglakad siya papunta sa drawer at binuksan ang isang kahon. Nandoon ang mga reseta, bote ng gamot,
at maliit na notebook kung saan niya isinusulat ang episodes ni Camila. Mga detalyeng alam niyang hindi pinagtutuunan ng pansin ni Alejandro kapag abala sa trabaho. Sobra kang mabait sa bata. Bulong niya kay sarili, sarcastic. At ngayon, may utak ka pang kumontra. Pinikit niya ang mata, humihinga ng malalim. Hindi niya pinalaki si Camila. Hindi niya minahal ang bata. Pero kontrolado niya ito. At iyon ang mahalaga. Ang mga taong hindi marunong magsalita, madaling hubugin, madaling patahimikin, madaling gamitin para manatiling sentro ng atensyon sa loob ng bahay. At ngayon, may Paloma na hahawak-hawak sa kamay ng bata na parang sila ang pamilya. Hindi pwede, bulong niya. Hindi ako papayag. Kumatok ang doorbell ng cellphone. Isang mensahe mula sa pinanggalingang therapist na minsan niyang kinausap tungkol sa kondisyon ni Camila. Hindi tungkol sa progreso. Matagal na niyang tinigilan ang session na yon, pero nasa contact list pa rin. Isang ideya ang pumilandit sa isip niya. Isang ideya na maaring mag-alis kay Paloma sa eksena. Kinuha niya ang telepono at nag-type, "Doctor, may kailangan akong papuntahin kayo dito. Urgent." Tungkol kay Camila. Hindi niya kailangan ng tunay na assessment. Kailangan lang niya ng legalidad para sabihin kay Alejandro na lumalala ang kondisyon ng bata. Kaya dapat siyang mailayo sa mga nakaka-trigger, tulad ni Paloma. Habang papalabas siya ng study room, nakasalubong niya si Alejandro na pababa mula sa second floor. "Love," bati nito, pero may distansya sa ngiti. "Hinahanap ko si Camila," sabi ni Alejandro. "Nasaan siya?" "Pinapahinga ko," sagot ni Veronica. "Stress siya kanina. Alam mo namang kailangan natin siyang bantayan. Baka masyadong ma-excite kapag maraming tao." Pero nakakunot ang noo ni Alejandro. Parang iba ang nakita ko kagabi. Mas parang takot siya. Nag-ingat si Veronica. "Takot? Hindi, love. You're just imagining things. Alam mo namang sensitive ang bata." At tumigil siya sandali. Tinitingnan ang reaksyon ng asawa. Medyo hindi magandang hayaan siyang masyadong attached kay Paloma. Nag-angat ng tingin si Alejandro. Bakit? Hindi siya trained. Hindi niya alam ang tamang paraan para i-handle ang bata. What if masaktan niya si Camila without meaning to? Or what if? Pero bago niya matapos, tumunog ang doorbell ng gate. The staff hurried. "Ma'am," sabi ng guard, "andito po ang therapist. Yung tinawagan niyo raw po." Napatigil si Alejandro. "Tinawagan mo ang therapist? Bakit hindi mo sinabi sa akin?" Ngumiti si Veronica, yung nangiting sanay magpanggap. "I just want what's best for her." Pero sa likod ng nangiti, may tensyon. Ramdam niya iyon. Alam niyang nararamdaman din ni Alejandro. Habang papunta sila sa living room kung saan naghihintay ang therapist, napansin ni Veronica ang isang bagay na nagpapatulog sa lahat ng confidence niya. Si Camila, nakasilip mula sa hallway, ay nakatago sa likod ni Paloma. At nang makita siya ng bata, mabilis itong sumiksik sa braso ng helper. Hindi ito simpleng kilos, hindi ito simpleng takot. Iyon ay deklarasyon. At doon, napako si Veronica sa isang katotohanan na kinatatakutan niyang aminin. Ang kontrol na matagal niyang pinanghawakan, unti-unti nang nabibitawan. At kung hindi siya kikilos agad, may mawawala sa kanya. Hindi lang ang bahay, hindi lang si Alejandro, kundi ang poder na siyang bumubuo sa pagkatao niya. Hindi siya papayag, hindi kailanman. Narinig ni Alejandro ang mahinang kaluskos sa kwarto ni Camila bago pa man niya mabuksan ang pinto. Hating gabi na, pero hindi pa rin siya dalawin ng antok. Mula nang dumating ang therapist kaninang hapon at maglabas ng parehong lumang rekomendasyon, kailangan pa rin ng mas maraming gamot, mas maraming kontrol. Parang lalo lang siyang nabulabog. May kung anong hindi tugma. Kaya heto siya ngayon, nakatayo sa harap ng pintuan ng anak, hawak ang doorknob, nagdadalawang isip kung dapat ba siyang pumasok o hayaang matulog ang bata. Sa huli, ang puso niya ang nagdesisyon,
Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Camila? Tawag niya, mahina. Nasa sahig ang bata, nakatalikod, nakayuko sa maliit na mesa. May mga papel na nakakalat at sa tabi niya, nakahilerang crayons, pula, itim, asul, dilaw. Napalingon si Camila, parang nahuli sa isang bagay na bawal. Mabilis nitong tinakpan ang isang drawing gamit ang braso. Anak, gising ka pa? Lumapit si Alejandro. Pilit pinapakalma ang boses niya. Hindi ka pa inaantok? Umiling ang bata ng marahan, kagat ang labi. Umupo siya sa sahig, katapat ni Camila. Ramdam ang lamig ng tiles sa ilalim ng suot niyang pantalon. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Pero matagal na rin siyang hindi umupo sa ganitong posisyon sa tabi ng anak niya. Pwede bang makita ni Daddy yan? Mahinahon niyang tanong. Tinuturo ang papel na tinatakpan ng braso ng bata. Nagtagal ang katahimikan bago dahan-dahan itong tumango. Inangat ni Camila ang braso. Tumambad sa kanya ang drawing. Isang babae, matangkad, may mahabang buhok, nakataas ang kamay na parang mananakit. Malaki ang bibig, bilog na pula, parang laging sumisigaw. Sa tapat nito, isang maliit na batang nakakunot, umiiyak, nakadapa sa sahig. Nakaramdam si Alejandro ng malamig na kilabot sa batok. Camila, mahina niyang sabi. Sino to? Tahimik si Camila. Tumingin ito sa kanya. Sa kadahan-dahang itinuro ang malaking figura. Nagbuka ang bibig ng bata. Parang namimilipit sa takot bago bumigkas ng halos hindi marinig na salita. Si po, ma'am. Parang may bumagsak sa loob ni Alejandro. Hindi siya agad nakapagsalita. Tiningnan niya ang susunod na papel na nakakalat sa sahig. Pare-pareho ang tema. May laging isang mataas na figura, may boteng may X sa label, may tabletang iniinom, may batang nakahiga sa kama na may luha sa gilid ng mata. Sa isa, may maliit na disenyong kahon na may gulong, parang van. Sa loob, may batang nakasilip sa bintana, umiiyak. Anak! Napalunok siya. Ito ba ang mga nangyayari sa'yo? Hindi sumagot si Camila, pero huminga ito ng mabilis. Ang maliit nitong kamay biglang kumapit sa manggas niya, mahigpit, desperado. Parang sinisigaw ng hawak nito ang sagot. Umigting ang panga ni Alejandro. Lahat ng matagal na niyang tinatalikuran. Mga pagkakataong pinakinggan lang niya si Veronica. Mga report na hindi niya binasa ng buo. Mga gabing inisip niyang tama na ang nagpapadala ng pera sa doktor. Biglang nagbalik na parang mga suntok sa sikmura. Ako ang tatay niya. Ako dapat ang unang nakakaalam. Ako dapat ang unang nagtatanggol. Humugot siya ng hininga. Pilit pinapakalma ang sarili. Hindi siya pwedeng magalit sa harap ng bata. Camila, sabi niya, mas mahinahon. May gusto pa bang ipakita si Daddy sa drawings mo? Nag-atubili ang bata, tapos dahan-dahan itong gumapang papunta sa ilalim ng kama. May hinugot ito mula roon, isang maliit na envelope na medyo nagusot na. Iniabot sa kanya. Binuksan ni Alejandro. Sa loob, may iilang litrato na halatang galing sa cellphone. Malabo, pero malinaw pa rin para maintindihan. Si Camila, nakaupo sa mesa, nagbibilang ng mga block. Si Camila, nagbabasa ng malalaking letra sa isang card. Si Camila, nag-aayos ng puzzle, nakangiting mahina. Sa gilid ng ibang kuha, may nakitang anino ng babaeng kilala niya, kahit sa silhouette. Si Paloma, parang may sumisigaw sa loob ng tenga niya. Kaya niya, nakakaintindi siya, nakakapag-focus. Hindi siya walang pag-asa, katulad ng sinasabi ni Veronica. Umiling siya. Hindi makapaniwala. Ilang taon na ba siyang bulag? Ilang taon na ba niyang hinayaan si Veronica na maging tanging salaan ng katotohanan sa bahay na ito? Camila, bulong niya na mamasa ang mata. Ang galing-galing mo, anak. Hindi sanay si Camila sa papuri. Natigilan ito, parang hindi alam kung ano ang gagawin. Pero nang makita niyang hindi nagagalit ang ama,
May maliit na ngiting, dahan-dahang sumibol sa labi niya. May kumatok sa pinto. Sir? Boses yon ni Paloma. Mahina pero malinaw. Pasensya na po, nandyan po ba kayo? Tumingin si Alejandro kay Camila. Pwede bang pumasok si Ate Paloma? Tumango ang bata, mabilis. Binuksan niya ang pinto. Nagulat si Paloma nang makita siyang nandoon. Pasensya na po, sir. Hindi ko alam na pasok ka. Putol niya. Hindi masungit pero hindi rin mahinahon. May kailangan tayong pag-usapan. Pagkasara ng pinto, hindi na siya nagpaikot-ikot pa. Inilapag niya ang mga drawings at litrato sa kama. Ikaw ba ang kumuha ng mga to? Tanong din niya, diretsong nakatingin kay Paloma. Namutla ang babae, halatang kinakabahan. Sir, ako po. Ginawa ko po kasi. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Hindi pa galit ang tono, pero mabigat. Masakit. Bakit kailangan pang itago? Sir, hindi ko po gustong itago. Nanginginig na sagot ni Paloma. Gusto ko pong mag-share, pero natatakot po ako kay Ma'am Veronica. Ilang beses na po niya akong binalaan na huwag makialam. Pero hindi ko na po kayang manahimik. Kaya po ginawa ko itong mga video. Sakaling may araw na pwedeng maniwala kayo. Napatingin si Alejandro sa anak niya. Nakaupo sa gilid ng kama, yakap ang unan. Kita niya ang panginginig sa balikat nito. May nasusunog sa loob ng dibdib niya. Pero hindi niya alam kung galit ba yon kay Veronica. Sa sarili niya o sa sistemang hinayaan niyang tumakbo nang hindi niya binabantayan. May iba ka pa bang video? Tanong niya. Tumango si Paloma. Inabot ang cellphone. Sir, nandito pa po yung iba. Pwede ko pong isend sa inyo. Pinanood ni Alejandro ang isa. Si Camila, walang gamot sa katawan, nakatayo sa harap ng whiteboard, iniisa-isa ang mga letra. Hindi perpekto, may pagkautal, may pagkalito, pero malinaw, may kakayahan ng bata. Hindi ito malala sa paraang laging sinasabi sa kanya. At sa isang sulok ng video, may maririnig na boses ni Paloma. Very good, Camila. Kaya mo to. Hindi ka problema. Napapikit siya. Ilang taon na palang walang nagsasabi niyon sa anak niya. Nang ibaba niya ang cellphone, alam niyang hindi na sapat ang tanong na, anong nangyayari? Kailangan na niyang umusad sa, sino ang may kasalanan? Kinabukasan, maaga pa lang ay tumawag siya sa ibang doktor. Hindi yung matagal nang kausap ni Veronica. Nag-set siya ng independent evaluation, hindi sinasabi sa asawa. Pagkababa ng tawag, dumiretso siya sa home office para tingnan ang mga lumang report. Binuklat niya ang folder. Paulit-ulit ang parehong salita. Severe. Little to no progress. Highly dependent. Pero sa gilid ng isang pahina, may napansin siyang kakaiba. Isang pirma na mukhang nadagdagan. Parang may na-edit sa date. At sa likod ng isa pang report, may nakita siyang maliit na sticker galing sa isang clinic na hindi niya maalalang napuntahan nila. Bago pa niya ma-scrutinize ng husto, narinig niya mula sa hallway ang pamilyar na boses ni Veronica. Mahinang nakikipag-usap sa cellphone, akala sigurong walang nakakarinig. Once pumirma na si Alejandro sa mga papeles, sabi nito, mababa ngunit malinaw, madali na ang pag-transfer. Pag nasa facility na ang bata, nasa akin ang lahat ng control. Oo, pati sa pera. Nanigas si Alejandro. Hindi na ito simpleng pag-aalaga. Hindi na ito simpleng miscommunication. Ito ay plano. Maingat siyang lumapit sa pinto ng office, hindi pa gumagawa ng ingay. Sa labas, nagpapatuloy si Veronica. Don't worry, konti na lang. Hindi naman siya magdududa. Busy siya sa company. At kung may tanong siya tungkol kay Camila, ipapakita ko lang yung usual na report. Sa akin na yon. Naramdaman ni Alejandro na unti-unting tumataas ang init sa mukha niya, habang ang kamay niya ay nanginig sa hawak na folder. Ngayon, malinaw na. Hindi na tanong kung may mali, ang tanong na lang, hanggang saan siya handang lumaban? Para sa anak niya?
Maaga pa lang ay gising na si Paloma, kahit parang hindi pa natutuyo ang luha niya mula kagabi. Hindi umaalis sa isip niya ang mga drawing ni Camila, ang mga video, at ang mukha ni Alejandro habang pinapanood ang anak. May kakaibang gaan sa dibdib niya ngayon. Parang sa wakas, may kakampi na si Camila na may boses at kapangyarihan. Habang nagwawalis siya sa hallway sa itaas, narinig niya ang pag-andar ng sasakyan sa labas. Sumilip siya sa bintana at nakita si Alejandro na papasok sa kotse. May hawak na folder na kilalang kilala niya. Siguro papunta to sa ibang doktor. Bulong niya. Sana, sa wakas may magbago. Huminga siya ng malalim at bumalik sa trabaho. Hindi pwedeng makita ni Veronica na lutang siya. Isang maliit na mali lang, sapat ng gawing bala laban sa kanya. Paloma! Mabilis siyang lumapit sa hagdan. Ma'am? Nasa sala si Camila, sabi ni Veronica mula sa ibaba. Nakatingala sa kanya. Samahan mo muna habang may aasikasuhin ako. At siguraduhin mong hindi siya lalapit sa hagdan. Naiintindihan mo. Opo, ma'am. Pagbaba niya, nakita niya si Camila sa sofa, yakap ang laruan. Namumugto pa rin ang mata, pero nang makita siya, may munting nangiti na lumitaw. Camila, malumanay na sabi ni Paloma. Dito muna tayo sa carpet, ha? Coloring lang tayo. Malayo tayo sa hagdan. Tumango ang bata. Naglatag si Paloma ng coloring book at crayon sa gitna ng sala. Sinadyang pumwesto roon kung saan kita niya ang hagdan, pero hindi agad mararating ni Camila. Anong kulay? Tanong niya. Dilaw. Bulong ni Camila. Habang abala ang bata, nanatiling alerto si Paloma. Bawat galaw ni Camila, sinusundan ng mata niya. Hindi siya papayag na may mangyaring hindi niya nakita. Tahimik ang bahay. Tanging huni ng bentilador at kaskas ng krayola sa papel ang maririnig. Sa malayo, may kaluskos mula sa kusina. Abala ang ibang kasambahay. May mahinang tunog din mula sa itaas. Parang yabag ng tsinelas sa kahoy na sahig. Pero inisip niyang isa lang yon sa mga staff. Okay lang to, bulong niya sa sarili. Ligtas siya rito. Paloma! Mahina pero malinaw na tawag ni Camila, hindi inaalis ang mata sa coloring book. Pwede. Hagdan. Umiling agad si Paloma. Hindi muna ngayon, anak. Delikado. Promise, kapag nandyan si Daddy, sabay tayong aakyat. Napayuko ang bata, pero hindi na nagpumilit. Nagpatuloy sa pagkukulay, ibinubuhos sa papel ang hindi masabi. Makalipas ang ilang minuto, sumigaw si Veronica mula sa second floor. Malakas, pero parang kaswal lang. Paloma, pakiakyat sandali. Pakikuha yung laundry basket sa kwarto sa dulo. Napatingin si Paloma kay Camila. Dito ka lang sa gitna, ha? Huwag lalapit kahit saan. Mag-coloring ka lang. Tumango si Camila. Mahigpit na hawak ang krayola. Mabilis umakyat si Paloma. Pero pagdating sa dulo ng hallway, walang laundry basket. Ma'am? Tawag niya. Wala po dito. Walang sumagot. Lumapit siya sa kwarto ni Camila. Wala rin doon. Lalong kumunot ang noo niya. Ma'am Veronica? Tahimik ang buong palapag, pero bago pa siya makababa, isang sigaw ang bumasag sa katahimikan. Camila! Boses ni Veronica yon. May halong hysteria at takot. Sumunod ang malakas na kalabog mula sa direksyon ng hagdan. Nanlamig ang kamay ni Paloma. Tumakbo siya pababa. Halos hindi sumasayad ang paa sa hagdan. Sa paanan nito, nadatnan niya si Camila na nakahiga sa sahig. Umiiyak. Hawak ang tuhod na may gasgas at dugo. Nasa tabi nito si Veronica. Nakaluhod. Kunwaring nanginginig. Diyos ko, Camila! Sigaw ng babae. Anong ginawa mo, Paloma? Parang nawala ang hangin sa baga ni Paloma. Ma'am, nasa taas po ako. Iniwan ko po siya sa gitna ng sala. Iniwan mo siyang mag-isa. Balik ni Veronica. Nakatingin sa kanya na may luha sa mata pero malamig ang titig. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo, huwag siyang aalisin sa paningin mo.
Sandali lang po ako umakyat, ma'am. Kayo po ang tumawag sa kasalanan mo to, sigaw ni Veronica. Kung nandito ka, hindi siya mahuhulog. Nagsilabasan ng ibang staff. Walang lumapit sa kanya. Lahat nakatingin lang, parang nanonood ng eksena sa teleserye na alam nilang delikado silang pakialaman. Kuya, sandali lang po ako umalis. Pakiusap ni Paloma sa matandang katiwala. Nasa carpet po siya. Maayos, umiwas ito ng tingin. Nasa taas ka noong nangyari, Paloma. Mahinang tugon. Alam natin yon. Tama, nasa taas nga siya. Pero hindi yon buong kwento. Hindi niya alam kung paano napunta si Camila sa hagdan. Isang bagay lang ang malinaw. May ibang kamay na gumalaw sa likod ng eksena at alam niyang hindi sa kanya iyon. Paloma? Malamig pero dramatikong sabi ni Veronica habang karga si Camila. Hindi ko na kayang ipagkatiwala sa iyo ang anak ko. Hindi ako magsusugal sa kaligtasan niya. You're fired. Ngayon din. Parang may pumutol sa loob ni Paloma. Hindi lang ito trabaho. Ito ang nag-iisang lugar kung saan naramdaman niyang may saysay ang pagiging siya dahil kay Kamla. Ma'am, please. Halos pakiusap na hikbi ang boses niya. Mahal ko po si Camila. Hindi ko po siya sinaktan. Kung mahal mo siya, hindi mo siya iiwan. Mariing sagot ni Veronica. Ayoko na ng paliwanag. Umalis ka na bago pa lumala. Sa maliit na kwartong tinitirhan niya, mabilis niyang inipon ang iilang damit at gamit. Nanginginig ang kamay niya habang inilalagay sa bag ang mga litrato ni Camila na palihim niyang kinunan. Nagbabasa, nagbibilang, ngumiting tahimik. Hindi pwedeng mawala lahat ng ebidensya. Mula sa ilalim ng unan, kinuha niya ang isang maliit na sobre. Doon niya ipinasok ang ilang kopya ng litrato at isang maikling sulat na sinimulan na niya kagabi, pero ngayon niya tinapos. Sir Alejandro, maingat niyang isinulat, pinupunasan ang luhang tumatalsik sa papel. Kung nababasa niyo ito, malamang wala na ako sa bahay ninyo. Hindi po ako umalis dahil wala akong pakialam, kundi dahil pinatanggal ako. Huwag po sana kayong magalit kung gumamit ako ng cellphone para kunan si Camila. Ginawa ko po yon para may makita kayong ibang katotohanan na kaya niyang matuto at ngumiti kapag hindi siya takot. Hiling ko lang, sir, kahit hindi na po kayo maniwala sa akin, pakinggan niyo si Camila kapag wala si ma'am. Doon niyo po makikita kung ano ang totoo. Nang matuyo ang tinta, isinara niya ang sobre. Pagbaba niya, dinala niya ang bag, pero sa tapat ng home office ni Alejandro, bahagya niyang binuksan ang pinto. Walang tao sa loob. Maingat niyang inilapag ang sobre sa gitna ng mesa, sa ibabaw ng mga papel, kung saan alam niyang unang babagsak ang tingin ng may-ari. Sandali siyang tumigil, pinapakinggan ang tibok ng sariling puso. Camila, bulong niya, halos walang tunog. Pasensya ka na kung ngayon, hindi kita kayang protektahan ng diretsahan. Pero hindi pa tapos to, may makakakita rin sa'yo. Paglabas niya ng mansyon, hindi na siya lumingon. Ang hangin sa labas ay mas mainit kaysa sa lamig sa loob. Pero mas makahinga siya rito. Sa puso niya, isang bagay ang malinaw. Wala na siya sa loob ng kulungan, pero naiwan niya roon ang susi. At alam niyang isang araw, si Alejandro ang pupulot nito. Pagbalik ni Alejandro sa mansyon kinagabihan, agad niyang napansin na iba ang katahimikan ng bahay. Hindi ito yung tahimik na galing sa pagod, kundi tahimik na parang may kasalanang tinatakpan. Pagpasok niya, sinalubong siya ng matandang katiwala. Nakayuko, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Sir, welcome po. Nasaan si Camila? Agad niyang tanong. Hindi man lang nagtanggal ng sapatos. Nasa kwarto po, sir. Tulog. Tulog? Maaga pa Napakunot noo siya. Nasaan si Paloma? Gusto kong makausap siya tungkol sa therapy plan ni Camila. Nagkatinginan ng ilang staff sa likod. May sumirit na kaba sa dibdib niya. Sir? Maingat na tugon ng katiwala. Kanina pong hapon,
Umalis na po si Paloma. Natigilan si Alejandro. Umalis? Ulit niya, mabagal. Anong ibig mong sabihin, umalis? Pinaalis na po ni Ma'am Veronica, sir. May umigting sa sentido niya. Bakit? Sandaling katahimikan. Halata sa mga mukha nila na may alam sila, pero ayaw nilang maipit. Sir, mahina ang boses ng katiwala. Nahulog po si Camila sa hagdan kanina. Nasa sala daw po sila. Tapos naiwan ni Paloma sandali. Hindi na niya hinintay ang kasunod. Mabilis siyang tumakbo palabas ng foyer sa direksyon ng hagdan. Sa paanan nito, may bakas pa ng dugo na bahagyang natuyo, na parang gupit sa kaligtasan ng anak niya. Parang sumisikip ang dibdib niya habang unti-unti niyang inaakyat ang bawat baitang. Nahulog si Camila habang wala ako. At ngayon, wala na rin si Paloma. Pagdating sa kwarto ni Camila, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nandoon ang anak niya, nakahiga sa kama, may benda sa tuhod at may maliit na pasa sa braso. Sa bedside table, may bote na naman ng gamot. Halos kalahati na ang nabawas kahit kakaumpisa lang ng linggo. Umupo siya sa gilid ng kama, maingat na hinawakan ang kamay ng bata. Anak, bulong niya. Narinig ko, nahulog ka raw. Bahagyang dumilat si Camila. Nanginginig ang pilik mata nito, mabigat ang tingin, parang hinahatak pa rin ng gamot. Daddy? Paos na bulong. Masakit ba? Tanong niya. Pilit pinapakalma ang boses. Marahang tumango si Camila, tapos tumingin sa kanya na parang may gusto pang sabihin. Kumunot ang noo ni Alejandro noong napansin niya ang pagkakahawak nito. Mahigpit, desperado, halos ayaw siyang pakawalan. Pero bago pa niya maitanong, bahagyang bumukas ang pinto. Si Veronica. Alejandro, sabi nito, malumanay, nakasuot ng bestida na parang galing lang sa spa. Pinapahinga ko pa si Camila, wala namang bali. Thank God. Konting gasgas lang at bugbog, pero napagod siya sa iyak. Tumingin siya sa asawa. Paano siya nahulog? Aksidente, mabilis na sagot ni Veronica. Iniwan siya ni Paloma sa sala, tapos nagpunta ako sa taas saglit. Pagbaba ko, nasa hagdan na siya. Tumatakbo, nagmamadali. Sinigawan ko na nga pero huli na. Sinabi ni Camila sa'yo na gusto niyang umakyat? Tanong niya. Nagkibit balikat si Veronica. Hindi na mahalaga. Ang mahalaga, ligtas pa rin siya. At nagdesisyon na ako, Alejandro. Delikado si Paloma. Wala siyang proper training, kaya pinaalis ko na. Parang may sumabog na tahimik sa loob niya. Kahit nakaupo, pakiramdam niya ay gumuguho ang sahig sa ilalim ng paa niya. Pinaalis mo, ulit niya. Malamig ang boses nang hindi ako kinokonsulta. Asawa mo ako, sagot ni Veronica, hindi na gaanong nagtatago ng inis. Ako ang nasa bahay araw-araw. Ako ang may alam kung sino ang pwedeng pagkatiwalaan kay Camila. Talaga ba? Tumayo siya, marahan, para hindi magising ng tuluyan ang bata. Ikaw ba talaga ang may alam? O ikaw ang may hawak? Nagtagpo ang mga mata nila. Sa unang beses matapos ang matagal na panahon, hindi umiwas si Alejandro. Mag-uusap tayo, mahinahong sabi niya. Baba ka sa office ko ngayon. Bakit? Ngayon, Veronica? Hindi na siya tumingin pa. Hinalikan niya sa noo si Camila sa kamarahang lumabas ng kwarto. Pagpasok niya sa home office, hindi niya inaasahan ang unang tumambad sa kanya. Isang sobre sa gitna ng mesa, nakapatong sa mga report na nabuksan na niya kagabi. May nakasulat sa harap, para kay Sir Alejandro. Paloma, parang kumirot ang sikmura niya. Binuksan niya ang sobre. Nandoon ang sulat ni Paloma, mahaba pero malinaw. Puno ng paghingi ng paumanhin at pagmamakaawa. Pero higit sa lahat, puno ng mga detalye na eksakto sa mga nakikita na niya. Ang mga kakayahan ni Camila, ang sobrang dosis ng gamot,
ang paulit-ulit na paghaharang ni Veronica sa anumang progreso. Habang binabasa niya, unti-unting namasa ang mga mata niya. Hindi dahil sa gulo lang, kundi dahil sa bigat ng sariling pagkukulang. Kasama sa sobre ang ilang litrato at maliit na USB. Binuksan niya ang laptop at sinaksak ang USB. Muling nabuhay sa screen ang mga eksenang nakita na niya kagabi. Si Camila, nakatayo sa harap ng whiteboard. Si Camila, nag-aayos ng puzzle. Si Camila, nagbabasa ng malalaking letra, umiistambay bawat salita, pero malinaw na sumusubok. At sa bawat clip, si Paloma ang nandyan, hindi bilang tagapag-alaga lang, kundi bilang kaibigan, guro, at tanging tao sa bahay na kaya niyang pagkatiwalaan ng bata. Sa huli, may isang video na iba. Umusog siya palapit, pinindot ang play. Kita sa kuha ang gilid ng hagdan. Malabo, pero pwedeng maaninag. Si Camila, nakaupo sa carpet sa sala, nagkukulay. Lumabas si Paloma sa frame, paakyat, hawak ang cellphone na parang may pinadalang mensahe. Ilang segundo ang lumipas bago may ibang lumitaw sa gilid. Isang aninong pamilyar na pamilyar sa kanya. Ang tikwas ng buhok, ang kumpas ng kamay. Si Veronica. Lumapit ito kay Camila. Hindi marinig ang usapan, pero kita kung paanong hinawakan nito ang braso ng bata. Itinayo. At dahan-dahang hinila, papunta sa direksyon ng hagdan. Pagdating sa unang baitang, parang ayaw nang umakyat ni Camila. Kita ang pag-alon ng balikat nito, parang umiiyak. Pero mas hinigpitan ni Veronica ang hawak. Sa sandaling lumingon ito pataas, marahil para tiyaking wala ng ibang tao. Doon natapos ang video. Gumalaw ang panga ni Alejandro, nanginginig. Alam niyang hindi nakita ni Paloma ang buong nangyari. Siguro nabawasan ng recording, siguro may napindot, pero hindi na mahalaga. Ang mahalaga, malinaw na ngayon, hindi aksidente ang lahat. Sa likod ng salaming bintana ng office, narinig niya ang yabag ni Veronica papalapit. Huminga siya ng malalim, pinupunasan ang bakas ng luha sa pisngi, pero hindi niya pinunasan ang galit sa mata niya. Pagpasok ni Veronica, nakangiti pa ito, pero naninigas ang panga. Anong gusto mong pag-usapan? Tanong nito. Nakapamaywang. Hindi sumagot si Alejandro. Sa halip, pinihit niya ang laptop para tumapat sa kanya, saka pinindot muli ang play. Tahimik ang buong kwarto habang tumatakbo ang video. Habang nakikita ni Veronica ang sarili niya sa screen, bahagyang nanlaki ang mga mata nito, pero agad ding bumalik sa neutral. Fake yan, mabilis na sabi niya. Pilit tumatawa. Kung sino man nag-edit, walang edit yan. Putol niya, malamig ang boses. Galing yan sa cellphone pa ni Paloma. At bago mo pa sabihin kasabwat niya ako, hindi ko siya nakakausap mula noong pinaalis mo siya. Tumigil si Veronica. Veronica, mahina, pero mariing sabi ni Alejandro. Ilang taon mo na akong ginagawang bulag. Ginagawa ko lang kung anong makakabuti para kanino? Sumabog sa wakas ang boses niya, pero kontrolado pa rin. Para kay Camila? O para sa sarili mong plano na ipadala siya sa facility para hawakan mo lahat ng ari-arian ko habang wala siya? Namutla si Veronica. Hindi pa tapos si Alejandro. Hindi pa ako pipirma sa kahit anong papeles. At bukas, may darating na bagong team ng doktor. Hindi yung kakutsaba mo. Lahat re-repasuhin, lahat re-record, at kung kailangan, pati pulis. Are you threatening me? Nanginginig ang boses ni Veronica, pero hindi malinaw kung dahil sa galit o takot. Hindi, sagot niya, diretso ang tingin. Sinasabi ko lang sa'yo kung ano ang totoo. Lumapit siya, inilagay ang sobre ni Paloma sa mesa sa pagitan nila. Simula ngayong gabi, mahinahon pero mabigat ang bawat salita. Hindi mo na ako maloloko gamit ang pangalan ng pagiging ina. Tumingin si Veronica sa sobre, sa laptop, saka sa pintuan na parang naghahanap ng daan palabas. Pero wala na. Para sa unang beses,
Siya ang nakulong sa kwarto. At sa labas, sa isang kwartong hindi niya kontrolado, mahimbing na natutulog si Camila. At sa wakas, may isang taong handang lumaban para sa kanya hanggang dulo. Cliffhanger. Sa katahimikang iyon, sabay-sabay tumunog ang cellphone ni Alejandro at ang doorbell sa gate. Dumating na ang mga totoong saksi. Nagising si Camila hindi dahil sa sigaw, kundi dahil sa kakaibang katahimikan. Wala ang tunog ng pinggan na malakas ibagsak sa kusina. Wala ang yabag ni Veronica na mabilis, malakas, parang laging may hinahabol. Ang naririnig lang niya ay mahihinang boses sa ibaba. Parang may mga taong hindi pamilyar. Humigpit ang hawak niya sa maliit na unan. Kapag may ibang tao sa bahay, madalas may dalawang posibilidad. Mas maraming ngiti sa sala o mas maraming galit kapag nagsara na ang pinto ng kwarto niya. Napatitig siya sa benda sa tuhod niya. Medyo mahapdi pa rin iyon, pero hindi kasing sakit ng alaala ng hagdan, ng malamig na kahoy, ng biglang pag-ikot ng mundo, at ng boses ni Veronica na sumisigaw. Hindi dahil nag-aalala, kundi dahil may kasamang sisi. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Camila? Mahinang tawag ni Alejandro. Umangat ang ulo niya. Nakatayo sa pinto ang daddy niya. Hindi suot ang pang-opisina, kundi simpleng polo at pantalon. Wala rin ang pagod sa mukha nito, pero may bigat sa mga mata na hindi niya maintindihan. Lumapit si Alejandro sa kama, umupo sa gilid at hinaplos ang buhok niya. Anak, bulong nito. May darating na mga doktor ngayon. Iba sila sa dati. Hindi sila kasama ni Ma'am Veronica. Kinagat ni Camila ang labi. Doktor. Ibig sabihin, baka may injection. Baka may gamot na magpapatulog sa isip niya, magpapabagal sa mga salita, magpapalabo sa paligid. Parang naramdaman yon ni Alejandro. Huwag kang matakot. Dagdag nito, mas banayad ang boses. Ako ang kasama mo. Hindi ka nila pwedeng hawakan o bigyan ng kahit ano na hindi mo gusto. Gusto ko lang makita nila kung anong kaya mo talaga. Ayos? Hindi agad kumibo si Camila. Tumingin lang siya sa mukha ng daddy niya. Sinusubukang basahin kung totoo ba ang sinasabi nito o katulad lang ng maraming pangako na narinig niya noon na laging nauuwi sa sakit. Pero iba ang ngayon. Ang mga mata ni Alejandro ay namamasa. Parang siya rin ay natatakot. Hindi sa doktor, kundi sa kung ano ang maaaring lumabas na totoo. Marahan siyang tumango. Ngumiti si Alejandro, yung ngiti na hindi pilit, hindi para sa bisita, kundi para lang sa kanya. Good girl, sabi nito. Sabay halik sa noo niya. Bumaba tayo mamaya ha? Pero kung ayaw mo, pwede ring dito na lang sila sa kwarto mo. Ikaw ang pipili. Iyon ang unang beses na may nagtanong kung ano ang gusto niya. Nang lumabas si Alejandro, naiwan si Camila na nakatitig sa kisame. Sa labas, narinig niya ang pagbukas ng front door, ang pagpasok ng mga yabag. Hindi isa, kundi ilan. May boses ng babae, malumanay, maayos magsalita. May boses ng lalaki, mababa, pero hindi nakakasindak. At syempre, nandoon ang boses ni Veronica. Mas mataas kaysa dati, mas maingat, parang tumutulay sa manipis na lubid. Doctor, thank you for coming. Narinig niyang sabi nito mula sa ibaba. As you know, medyo complicated ang case ni Camila. For years, we've been struggling. Inipit ni Camila ang unan sa dibdib. Ang salitang complicated ay laging kasunod ng amor medicine. Maya-maya pa, kumatok si Alejandro sa pinto at muling pumasok. Ready ka na, anak? Tanong nito. Nalunok niya ang kaba. Dito lang? Mahina niyang tanong, halos pabulong. Ngumiti si Alejandro. Oo, dito lang. At nandito rin ako. Ilang sandali pa, may 2 taong pumasok sa kwarto. Isang babaeng may malambing na mata at may suot na simpleng blouse at isang lalaking may salamin na may hawak na maliit na notebook. Hello, Camila. Bati ng babae.
Bahagyang yumuko para maging kapantay siya. Ako si Doktora Reyes. Pwede ba kaming umupo dito? Hindi pa man siya nakakasagot. Humakbang si Veronica papasok. Nakapamewang. Camila, behave, sabi nito agad. Kausapin mo ng maayos si doktora ha? Huwag mong stress. Veronica, mahinahon, pero matigas ang boses ni Alejandro. Pwede ba kitang makausap sandali sa labas? Napalingon si Camila sa kanya. Nakita niya kung paano nag-iba ang mukha ng daddy niya. Hindi na ito yung laging nakikiayon. May matibay sa panga nito. May hindi umatras sa tingin. Tapos na tayong mag-usap kagabi. Malamig na sagot ni Veronica. Hindi pa, tugon ni Alejandro. Pero hindi sa harap ni Camila. Pakiusap. Hayaan mo muna siya rito, kasama nila doktora. Saglit na nagtagpo ang mga mata nilang dalawa. Hindi alam ni Camila ang buong kwento, pero ramdam niyang may nangyayaring hindi niya nakikita. Parang may punit sa pagitan nila na hindi na kayang tahiin. Sa huli, umalis si Veronica. Kahit halatang hindi ito sang-ayon. Nakasara ang pinto. Naiwan sa kwarto si Camila, si Alejandro, at ang dalawang doktor. Umupo si Doktora Reyes sa dulo ng kama. Malapit, pero hindi sobrang lapit. Camila, mahinahong sabi nito. Narinig ko na mahusay ka raw mag-drawing. Bahagya siyang nagulat. Madaling sabihin, magulo. Malikot? Problema. Pero ngayon, may nagsabing mahusay. Dahan-dahan siyang bumaba ng kama at kinuha ang sketchbook sa ilalim ng mesa. Binuksan niya ito sa pahinang may drawing niya kay Paloma. Si Paloma na may hawak na whiteboard marker at isang batang babae na nakatayo sa tabi nito. Hawak ang card na may letra. Tingnan mo yan. Mahina pero proud na sabi ni Alejandro. Ikaw yan, di ba anak? Tumango si Camila. Pwede mo ba kaming turuan? Tanong ng doktor na lalaki. Nakangiti. Halimbawa, ilang triangles yan? Ilang circles? Hinila ni Camila ang isa pang papel kung saan gumuhit siya ng ilang bilog at parisukat. Isa-isa niya itong tinuro. Nagbibilang. 1, 2, 3, 4. Wala siyang narinig na mali. Walang biglang kalabog. Walang kamay na humihila sa kanya palayo. Ang narinig lang niya ay mahinang tawa ni Doktora Reyes. Ang galing mo naman, sabi nito. At ilang taon ka na nga ulit? Tumingin siya kay Alejandro. 7 taon na siya, sagot nito. Mahinang may halong hiya. At ngayon ko lang nakikita ng ganito. Maya-maya pa, inilabas ni Doktora ang ilang picture cards, mga hayop, gamit emosyon. Pinagaya siya ng mukha, malungkot, masaya, nagagalit, nagugulat. Nagawa niya, kahit may konting kaba. Minsan napapatingin siya kay Alejandro at sa bawat beses, tumatango ito. Parang sinasabing, kaya mo yan. Habang tumatagal, unti-unting gumagaan ang loob niya. Hindi ibig sabihin na nawala ang takot. Pero ngayon, may kasama na itong isang bagay na matagal nang hindi niya naramdaman. Pag-asa. Nang matapos ang session, nagpaalam muna ang dalawang doktor para kausapin si Alejandro sa labas. Naiwan si Camila sa kwarto, nakaupo sa kama, hinihimas ang benda sa tuhod. Sa labas ng pinto, hindi niya marinig lahat. Pero may ilang salitang pumasok sa pagitan ng maliliit na siwang. May kakayahan. Hindi kailangan ng ganoong kataas na dosage. May posibilidad sa ibang approach. Hindi siya severe katulad ng nasa report. May mas malakas na boses na sumingit. Si Veronica. Hindi ninyo alam ang sinasabi ninyo. Ilang taon ko siyang inalagaan. Sumunod ang boses ni Alejandro. Hindi sumisigaw, pero matigas. Veronica, ilang taon mo rin siyang pinatahimik. Tama na. Muling umigting ang dibdib ni Camila. Tumayo siya, dahan-dahang lumapit sa pinto. Gusto niyang buksan yon, pero natatakot. Patuloy ang boses sa labas. Patong-patong. Hindi na maintindihan. Isang malakas na enough.
Mula kay Alejandro ang pumutol sa lahat. Tahimik sandali. Tapos, kaluskos ng mga yabag, pagbukas at pagsara ng pinto sa malayo. Hindi niya alam kung sino ang umalis. Hindi niya alam kung sino ang naiwan. Ang alam lang niya, nang bumukas muli ang pinto ng kwarto niya, mag-isa nang pumasok si Alejandro. Umupo ito sa tabi niya, napabuntong hininga ng malalim. Parang matagal nang may dalang mabigat na ngayon pa lang niya binitawan. Camila, maingat na sabi nito, may sasabihin si Daddy sa'yo. Tumingala siya, hinahagilap ang mukha nito. Hindi ka aalis sa bahay na to. Pagpapatuloy ni Alejandro. Walang magdadala sa'yo sa kung anong lugar na hindi mo kilala. Hindi ka nila pwedeng kunin nang wala ang pahintulot ko. At promise ko, anak, wala nang gamot na iinumin nang hindi natin naiintindihan kung para saan. Unti-unting napuno ng luha ang mata ni Camila. Hindi niya kayang magtanong, pero may isang salitang gumulong sa isip niya. Promise? Ngumiti si Alejandro, kahit namumula rin ang mga mata. Promise, bulong nito. At may hihingi rin ng tawad sa'yo, isang araw, pero hindi na ikaw ang kailangang humingi ng tawad sa kahit sino. Isang katok ang umagaw sa sandaling iyon. Nagbukas ang pinto, sumilip ang matandang katiwala. Sir, sabi nito, may kakaibang nangiti sa gilid ng labi. May dumating pong bisita. Sabi po niya, kung pwede raw kayong makausap at kung pwedeng makita si Camila, kung okay lang daw po sa inyo. Sinong bisita? Tanong ni Alejandro. Nagkatinginan sila ni Camila. Sabay. Saglit na nag-atubili ang katiwala bago sumagot. Pero sa kislap ng mata nito, alam na ni Camila ang sagot bago pa man marinig ang pangalan. Si Paloma po, sir. Nakahinto si Alejandro sa gitna ng sala. Hawak pa ang knob ng pinto nang makita niyang pumasok si Paloma sa may foyer. Nakayuko ng bahagya, bit-bit ang lumang bag, parang handa ring umalis kung sakaling paalisin ulit. Parang saglit na humaba ang hininga niya. Ilang araw lang mula nang pinaalis ito, pero pakiramdam niya ay taon na ang lumipas sa pagitan ng dalawang sandaling iyon. Paloma, tawag niya. Mas malambot kaysa sa inaasahan niya. Salamat, bumalik ka. Napataas ng tingin si Paloma, halatang nagugulat sa tono niya. Sanay itong nakikita siyang pagod, minamadali, laging nakausap sa pagitan ng tawag sa opisina. Ngayon, tahimik lang si Alejandro, parang may pinapakinggan sa loob ng sarili. Sir, mahina ang boses ni Paloma. Pasensya na po kung netong mga araw na to parang ako pa yung nagdulot ng gulo. Gusto ko lang pong, huwag. Putol niya, dahan-dahang umiling. Ako ang dapat mag-sorry. Pinayagan kong paalisin ka. Ako ang hindi nakakita agad kung anong totoo. Nagkatinginan sila sandali. Sa likod ng mga mata ni Paloma, nakita niya ang pagod, pero nakita rin niya ang hindi nawawalang tapang. Yung tapang na hindi niya nagawa para sa sariling anak. Mula sa itaas, may kaluskos. Pareho silang napalingon. Si Camila, nakasilip sa pagitan ng railings ng hagdan, nakahawak sa poste. Tila nag-aalangan kung bababa ba siya o hindi. Kita pa ang benda sa tuhod nito, pero mas kapansin-pansin ang pagbilis ng hinga niya nang mamukhaan kung sino ang nasa ibaba. Paloma, mahina pero malinaw na tawag ni Alejandro. Nandito si Camila. Dahan-dahan bumaba ang bata. Isang baitang, 2, 3. Bawat hakbang ay may kasamang kaba sa dibdib ni Alejandro. Pero nakahanda siyang saluhin ito anumang oras. Nang marating ni Camila ang huling baitang, tumigil ito. Parang hindi pa rin makapaniwalang totoo ang nakikita. Camila! Halos pabulong ang boses ni Paloma. Nanginginig, nandito pa ako. Kung okay pa sa'yo. 1 segundo. 2. Tapos parang may tali na biglang naputol. Tumakbo si Camila palapit hanggat hinahayaan ang sugatang tuhod niya at sumubsob sa bewang ni Paloma. Yakap ng buong lakas na kaya ng maliit niyang braso. Napaatras si Paloma pero hindi dahil natumba.
dahil sa biglang bigat ng emosyong bumuhos sa kanya. Sorry, hikbi ni Camila. Basag ang boses, paulit-ulit. Parang natutunan lang niya ang salitang iyon at yun na lang alam niya. Hinaplos ni Paloma ang buhok ng bata. Pinipigil ang sariling luha. Wala kang dapat isorry, anak. Wala. Wala. Hindi ikaw ang may kasalanan sa kahit ano. Napapikit si Alejandro. Parang sa isang eksenang iyon, may malinaw na linyang gumuhit sa pagitan ng kahapon at ngayon. Sa gilid, sa may arko ng pinto, nakatayo si Veronica, nanonood. Hindi na gaanong maingat ang makeup niya. May bahid ng puyat sa ilalim ng mata, may pilit sa tikom na labi. Ang drama niyo, malamig niyang sambit. Kahit nanginginig ang kamay na nakahawak sa cellphone, helper lang siya, Alejandro. At wala kang karapatang, Veronica, putol ni Alejandro, hindi na tumitingin sa kanya kundi kay Camila at Paloma na magkahawak pa rin. Nakapagdesisyon na ako. Humakbang siya palapit kay Veronica. Sapat para marinig siya nito ng malinaw pero hindi marinig ni Camila ang bawat salita. Pinag-usapan na natin to kagabi. Mahinahon niyang paalala. Naalis ka muna na hindi mo nagagalawin ang gamot ni Camila. Na wala kang pipirmahan sa ngalan niya, sa ngalan ko, sa ngalan nating mag-asawa. Hindi mo pwedeng basta... Pwede. Giit niya, iniiwas na magtaas ng boses. At ginawa ko na. Tinawagan ko na ang abogado. Nakahold na lahat ng papeles tungkol sa facility na gusto mong pagdalhan kay Camila. Hindi siya aalis dito. Ikaw ang aalis. Namilog ang mata ni Veronica, pero wala na ang dati nitong kumpiyansa. So, pinili mo sila? Isang autistic na bata at isang helper kaysa sa asawa mo? Hindi agad sumagot si Alejandro. Tumingin siya ulit sa anak niya. Nakatago ang mukha sa bewang ni Paloma, pero bakas sa balikat ang unti-unting pag-relax. Tapos, tumingin siya kay Veronica. Pinili ko yung dapat noon ko pa pinipili. Marahanyang tugon. Ang pagiging ama. At ang taong may malasakit, hindi kontrol. May kung anong napunit sa loob ni Veronica. Hindi man ito umiyak, pero may nawala sa postura nito. Parang tinanggalan ng korona na sanay na nitong isuot. Hindi pa to tapos. Mariin na sabi niya. Hindi mo ako pwedeng basta. Kung gusto mong ipagpatuloy yan sa korte, bahala ka. Sagot ni Alejandro. Pagod na, pero matatag. Pero dito, sa bahay na to, tapos na. Iniwas niya ang tingin. Mag-empake ka na, Veronica. Bago pa mapanood ni Camila kung paano mo gustong tapusin ang palabas mo. Maya-maya, may kalabog ng hakbang palayo, pagbukas ng pinto at muling pagsara. Walang slam, pero sapat na ang tunog niyon para magsilbing huling marka ng pananatili ni Veronica sa mansyon. Naiwan silang tatlo sa sala. Sir, mahina ang simula ni Paloma. Baka po, mahirap sa inyo to. Ayokong maging... Hindi ka pabigat. Agad na sagot ni Alejandro. Kung papayag ka, gusto kong ikaw ang maging parang shadow teacher ni Camila. Hindi lang kasambahay. Gusto ko, bayad ka ng maayos, may oras ka rin sa sarili mo, at higit sa lahat, may boses ka sa lahat ng desisyon tungkol sa kanya. Nanlaki ang mata ni Paloma. Sir, hindi ko po alam kung karapat-dapat, kung may pinakakarapat-dapat sa lahat ng taong nakilala ko. Sabat niya, ikaw yon. Tumingala si Camila sa pagitan nila. Halatang hindi lubos na nakakaintindi ng lahat ng salitang pinag-uusapan, pero alam niya ang mahalaga. Paloma, stay? Umikot ang lalamunan ni Paloma sa tanong na yon. Wala ng propesyon, wala ng posisyon. Isang bata lang na humihiling na hindi siya iwan. Tumango siya, hawak pa rin ang kamay ni Camila. Kung okay kay daddy mo, hindi ako aalis. Ngumiti si Alejandro, unang beses sa loob ng mahabang panahon na hindi siya pilit. Okay na okay, sagot niya. Pero may isang bagay akong gustong gawin bago ang lahat.
Kinuha niya ang sketchbook ni Camila at binuklat sa bagong pahina. Inabot niya ang lapis sa bata. "Anak," sabi niya, "guhit tayo ulit. Pero ngayon, ibang drawing naman." Nag-isip si Camila sandali. Tapos, dahan-dahan niyang iginuhit ang unang figura. Isang lalaking matangkad, nakahold sa kamay ng isang batang babae. Sa kabilang kamay ng bata, may isa pang babaeng nakayuko ng bahagya, nakangiti. Sa itaas, gumuhit siya ng araw. Hindi pula, hindi itim, kundi dilaw. "Tayong tatlo?" tanong ni Alejandro. Tumango si Camila, bahagyang nahihiya pero may liwanag sa mata. "Tayong tatlo." Ulit ni Paloma, halos pabulong, parang tinatanggap hindi lang ang trabaho, kundi ang bagong posisyon sa buhay nila. Sa labas, unti-unting nagdilim ang langit. Pero sa loob ng mansyon, may kakaibang liwanag na hindi galing sa chandelier o sa mamahaling ilaw. Galing ito sa maliit na kwadradong papel sa sketchbook ni Camila. Isang bagong larawan, isang bagong pamilya. At sa unang beses, mula nang ipanganak ang bata, hindi na siya bahagi ng problema sa mata ng mga nakapaligid sa kanya, kundi sentro na ng pagmamahal na pinili, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto. Sa tahimik na gabing iyon, habang si Camila ay nakapagitna sa sofa, isang kamay kay Alejandro, isang kamay kay Paloma, ramdam nilang lahat na ang tunay na laban ay hindi pa tapos. Pero sa wakas, hindi na mag-isa si Camila sa pakikipaglaban.